Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 15 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:27 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan direct dito sa Los Angeles, California. Ay gusto kong i-vlog itong yung testimonya ni Ramil Madriaga. Ngayon, ang title ko po ngayon ay Ramil Madriaga Nakaganti na. Yan po ang title ko ngayon. Pero natalakay ko na ito dati, pero wala pa akong konklusyon. Pero ngayon ay mag-conclusion na ako na nakaganti na si Ramil Madriaga. Ang tinatalakay ko nung una ay gaganti ka ko yan. Kasi nakasulat sa Biblia, yung tao na binitray, yung tao na inapi o parang niyurakan, ay hahanap yan ng paraan para makaganti. At hindi po pwedeng bayaran yan. Tatanggapin ang bayad yan, pero ganun pa rin, gaganti pa rin yan. Opo. Pero doon sa Biblia, ang tinatalakay po doon ng Biblia ay more on marital infidelity. Opo. Kung nadiskubre nung lalaki na may kalaguyo yung babae at siguro ay kumpare din niya o boss nung asawa niya o kung sino man yan, congressman siguro, ay hindi raw hihinto. Hindi makukuha sa bayad o sa mga pabor na nakukuha niya. Opo. Ay totoo siguro yun, yung tao na naapi, yun nga, yung binitray o kaya lalo na yan sa sexual immorality, kahit na pa bigyan siya ng magandang trabaho, bigyan siya ng bayad, hindi raw malimutan. Ay totoo nga yan siguro. At ito naman kay Madriaga, bagamat hindi naman ito ay marital infidelity, pero mayroon silang pinagsamahan ni Sarah At ini-expect niya na tutulungan siya ni Sarah. Opo, kasi nga ay confident siya ni Sarah Close friend. O runner o bagman ni Sarah. Ay ini-expect niya na makakakuha siya ng mga pabor. Ay pero yung ini-expect niya na reverse. The reverse of what he is expecting. Kaya nga ganyan. He felt betray, sabi niya. Inabandon siya at yung isa pa na nabasa ko o napakinggan ko na bumilib din ako dun sa sinabi niya na hindi man lang nagbuhat yung kanyang finger ni Sarah para tulungan siya. Ayan po biblical po yun. Biblical, At mahahagip natin dyan. Ayan, nakasulat dyan, Hindi siya tinulungan. Ang ibig sabihin, kahit na magbuhat lang yung finger ni Sarah sa kanyang problema. Kasi dinimanda siya ni Harry Roque. Dinimanda po siya ng aywan ko kung kidnapping ata o ng mga banyaga, hindi ba? Ay dapat yan hindi pinapansin ng mga banyaga po Opo. Sa Saudi po, second class citizen lang ang mga banyaga sa Saudi. Opo. Ay nagtataka nga ako ngayon dito, ay sino ba yung mga kinidnap? Ay baka mga fugitive din yan
O baka may kaso yan sa ibang bansa o doon sa bansa nila. Tapos pumunta lang dito. Kasi nang lalang grab po eh. Hindi ba? O, gusto magtayo ng pugo at ang pinuno nila ay si Harry Roque ata eh. O ang advisor nila o ang attorney nila. Attorney ng mga pugo. Si Harry Roque. Kaya ganyan. Yan ata sa Bataan. Aywan ko lang kung taga saan ito si Madriaga. Hindi ko na ni-research Taga saan ba ito? Baka taga Bataan din ito eh. Si Harry Roque taga Bataan. Ay pero nga ayan na nga dahil sa lupa, sa kapirasong lupa, hindi ba? Ayan na. Kaya nga kung nakikita ko po na may nag-aaway o nagpapatayan ay dahil lang sa kapirasong lupa ay ako po ay sinasabi ko ay totoo yung nakasulat sa Biblia eh. Opo. Magpapatayan sila dahil lang sa kapirasong lupa. Ayan. Hindi ba? Nakasulat po yan sa Biblia. Ang isa sa parusa doon sa ahas ay yung gagapang siya, in your belly you should go. Pero mayroon pa atang isang parusa na yung kakainin niya ay lupa. At na-check ko yan, kinakain pala talaga ng ahas yung lupa. Yun po at iyan na nga ay naipamana yan o naipasa sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Mamamatay sila dahil sa lupa. Ayan po yan po ang napag-alaman ko. Sila, yung buhay nila, ilalaan lang nila sa lupa. Ayan nga, hindi ba? Bakit nagpapatayan yan? Ayan, dahil sa lupa. At ito nga, ay umabot na dito sa impeachment ni Sarah, hindi ba? Dahil hindi siya tinulungan ni Sarah. He did not lift a finger. Ang sabi niya. Ay kaya nga, ay yung betrayal po yan Ang feeling niya, binitray siya ni Sarah. Ngayon, ang gagawin naman niya, at diniscuss ko na po ito nung una pa, ang gagawin naman ni Madriaga ay ibibitray din niya si Sarah. Ganun po yan At tignan niyo po yung mga kanya, yung mga testimonya niya, walang nagkukutsing. Wala. At kung sumagot siya ay wala nang lingon-lingon. Hindi ba? Tuloy-tuloy. At halos wala siyang binabasa. May binabasa lang siya kung mga specific, anong date, anong araw, sino yung kausap, ganyan, anong time, yun, binabasa niya. Pero nga, ay spontaneous at saka wala kang makikita na yung inconsistency. Wala Tuloy-tuloy. Ay samantalang ito, mga pasabog ni Sarah ay wala kang makuha na totoo. Wala Politika lang yan. Ay ano yun? Ay politika naman kayo O politiko kayo, kaya ang issue sa inyo, yung policy making nyo. Hindi ba? Katulad ni Digong, ano ba ang polisiya niya? Ay patayin ang mga adik. Ay doon siya kukwestiyonin Kaya political issue yun. Ganun po yan. Ngayon itong issue ngayon dito ay they act with impunity. May batas tayo pero hindi nila sinusunod. Kasi nga, they act with impunity. Walang batas-batas sa kanila. Policy po yan. Polisiya po yan ng isang tao. At yun ang sinusunod niya. Ako ang batas dito. Ako ang masusunod. At kung may haharang, ibibilanggo ko. Ipapasara ko ang mga establishmento. Katulad ng ABS-CBN, pinasara. Ayan po polisiya po yan Kaya, ang issue sa inyo ay politika. Kasi nga ay political decision Polisiya nga
Pero ako, hindi ako naluloko dyan, ay sinasagutan ko yan. Talagang ang ikakaso sa inyo ay yung mga policy na ginawa nyo. Kaya pwedeng tawagin na political lang yan. Pero pangatawanan nyo, bakit yung ginawa yan? Ayan po, ngayon ay pagkatapos niyang mag-testimony, palagay ko, nakaganti na siya. He felt betrayed. Ayan nga, abandoned and pushed down under the bus. Yun po para siyang inihulog sa bus. Ay masakit po yan. Hindi ba? Ay yung nga lang yung binitray siya inabandon siya At yun pa, mayroon pa siyang sinabi na hindi siya tinulungan ni Sarah. Hindi nagbuhat yung daliri ni Sarah para tulungan siya. Ayan po ang napakasakit yan. Samantarang ay all-out support siya kay Sarah. Ayan po. Kaya hindi natin siya masisi. Pero, ikuan ko na ang tanong ko po sa inyo, mga kababayan, mga minamahal, sino kaya ang naglalagay ng ganyang sitwasyon? Tanungin ko po kayo. Diyos po ang naglalagay ng ganyang sitwasyon. Diyos. At yan ang tatalakayin ko mamaya, Diyos po ang naglalagay o ang may kapangyarihan para gumawa ng ganyang sitwasyon. Opo, Diyos lang po. Hindi nga natin alam yan Ay bakit nagkaganyan? Ayan nga, kayang gawin ng Diyos kahit ano. May nagsasabi, God works in mysterious ways. Ay oo nga. Pero nga ako, pinpoint ko na ang naglalagay sa ganyang sitwasyon ang may kapangyarihan lang para mangyari yan ay ang Diyos. Napil ni Madriaga na binitray siya, ay gaganti siya. Ganun lang po yan Yung sitwasyon na ganyan, hindi po natin ginagawa yan. Wala tayong kasalanan dyan. Hindi ba? Wala nga tayong alam dyan Sila lang ang nakakaalam. Ay bakit sumambulat ngayon? Ay yan na nga. Diyos na po ang gumagawa niyan. Pero balikan muna natin yung Sara Duterte did not help, did not lift a finger to help him, si Madriaga. Nasamantalang yan ay confident niya yan. Nagkamali din si Sara dito Sabagay, hindi natin siya masisi kasi nga, mas malaki ang budget ng pugo. Doon sila kumukuha ng mga pundo. Kasuso sila doon sa pugo. Kaya hindi natin masisi rin si Sara. Pero nga, ay confident niya ito Maraming alam ito At sinabi rin ni Madriaga ay mabigat ang kanyang kalooban kasi nga pinagtimbang-timbang niya yan Ay nag-decide na siya. Ayan nga, i-expose na yan. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, pag may nakita akong isang word o isang sentence, may naiisip din ako na nangyari sa Biblia. Ito lang po isisingit ko lang po Matthew 23 verse 4. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. Ayan po. Dito kinuha ni Madriaga yon na hindi siya tinulungan kahit na yung daliri ni Sara hindi bumuhat ng kanyang problema. Yan po, hindi ba? Saan ang galing? Sa Biblia po. Hindi ba? Ulitin ko lang they tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their fingers. Naintindihan naman po natin Ngayon, bibigyan lang po natin ng paliwanag yan. Ito po yung mga Parisiyo na gumagawa ng batas
o nagdadagdag ng batas o nag-i-interpret ng batas na pinapabuhat nila sa mga tao na napakabigat na hindi na kayang dalhin ng mga tao, pero nilalagay pa nila sa balikat ng tao. Pero sila, yung mga Parisiyo, hindi naman nila binubuhat yung batas o hindi naman nila pinapatupad o hindi nila pinapractice. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi nila pinapractice. Gusto nilang mabigat ang yung tao, mabigatan lang mabigatan doon sa mga batas nila, pero sila hindi naman nila sinusunod, hindi nila pinapractice. They do not lift a finger. Opo, ganun po yan. At bibigyan po natin ngayon ng isang example lang, At natutuwa ako dahil nga ito kay Martires. Nabanggit din si Martires, hindi ba? Si Ombudsman Samuel Martires. Paano ko iuugnay ito? They do not lift a finger. Ito po binasura niya ang kaso ni Joel Villanueva, hindi ba? Na wala tayong alam. Nilihim nila. Binasura. Kaya pala ito si Joel Villanueva, malakas ang loob. Pag tinatanong ng media, ano na nangyari sa kaso mo? Kasi sangkot po siya doon sa Napolis scam. Wala na, sabi niya, wala na akong kaso, sabi niya, paulit-ulit, pero hindi niya binibigay ang detalye. Nagtataka ako, bakit tiwalang-tiwala siya, wala na akong kaso, sabi niya. Ay noong bandang huli lumabas na dinismiss na pala o binasura na ni Samuel Martires. Prosecutor po yan Kaya babaguhin lang niya yung mga testimonya o tatanggalin lang niya o hindi na mag-appear yung mga testigo, mawawala ng visa yan O kaya guguluhin lang yung mga testimonya, isasalungat-salungat. Kaya ang tawag dyan ay binasura o actually hindi naman dismiss kasi ang mag-dismiss dyan ay yung judge, ay siya prosecutor lang Pinahina niya yung kaso. Ay nung na-check siya, nung nahuli siya, ay dinismiss pa lang ito na hindi pinaalam. Sila lang ang nakakaalam. Iuugnay ko na yung they do not lift a finger. Ang sabi ni Martires ngayon ay wala namang kanyang batas Wala po tayong batas na nire-require ang ombudsman na i-dyaryo, sabi niya. Ilagay sa dyaryo yung mga decision niya. Ayun na nga additional burden po yan sa mga tao. Additional burden na ipapapasan niya sa balikat ng tao na ay wala tayong batas na nagsasabi na i-publish ko sa dyaryo o sa ayun. Ay oo nga, wala ngang batas na ganyan. Ang ibig sabihin niyan ay piloso po yan. Hindi ba? Piloso po yan ganyan. Wala daw batas. Ay ako nga, sinagutan ko nga sa sa dyaryo noon yun yan dyan sa YouTube. Ay sige kako, ay yung tai, kakainin mo. Wala naman sa batas din na bawal kumain ang tai, pero hindi ka kakain ng tai. Ayan po ang sinabi ko. Kasi kung lahat yang kako isusulat yan, ay wala na mangyari kako. Kung lahat niyang ganyan isusulat, common sense lang naman yan I-publish mo yung kasi ipinablish ni Conchita Carpio Morales, yung dating ombudsman, na dapat ito si Joel Villanueva ay tanggalin na ito sa pwesto. Ipinablish niya yun. Adi dapat ipinablish mo rin ang desisyon mo na hindi, ay dinismiss mo Ayun po ang ibig kong sabihin na they do not lift a finger. Pero nilalagyan lang nila ng heavy burden yung mga tao. Ay sino ngayon ang maibibilanggo mo? Kung ganyan, pwede palang i-dismiss na palihim. Hindi ba? Dapat kasuhan yan si Martires. Ngayon ay ito po punta po ngayon tayo dito sa Psalms 55.
verse 12 hanggang 13. Paborito ko po ito, at ito nga ang sinasabi ko, hindi lulusot si Sarah dyan pag ang nagtestify ay yung dati niyang kasamahan o dati niyang confidant o close friend. Hindi po lulusot. Biblia na po nagsasabi At nakita natin po yan sa katauhan ni Chavit Singson at saka ni Irap Estrada. Natanggal si Irap. Hindi ba? Nakita rin natin yan sa katauhan ni Juan Ponce Enrile at saka ni Tandang Marcos nung binitrisya ni Juan Ponce Enrile. Hindi lumusot si Juan, natanggal. At saka yung kwento patungkol kay Jojo Marbinay at saka kay Modesto Mercado, yung vice mayor niya. Pinangakuan niya pala yan, na mayor ka na. Sabing mayor ka na. Ay hindi naman siya, ang pinapakandidato ay si Junjun at saka yung asawa. Hindi ba? Kaya nagalit na si Modesto Mercado, vice mayor ng Makati. Isinuplong na rin niya. Ganun lang po yan Front runner po yan si Juan, sa pagka-presidente. Presidente na nga yan dapat Si Vice President, Jojo Marbinay, ay nakuan siya. Hindi siya nanalo. Kasi nga confident niya ito na nagpatotoo ganun po yan. Ngayon, ito, babasahin ko na, if an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend. Ayan po. Ang ibig sabihin yan, kahit na hindi nakasulat dyan, dapat binabasa mo yung in between the lines. Hindi ba? But it is you, sabi niya, my close friend o a man like myself. Magkakapareha sila noon, hindi ba? Magkakaalyado sila At may companion, may close friend. Pag yan po ang nag-testify against sa'yo, hindi ka lulusot. Kasi detalyado po yan At yun nga ang nakikita ko sa testimonya ni Madriaga. Ay nakasulat po sa Biblia Pag ang lumalaban sa'yo ay kaaway mo, ay pwede kang pwede mong ano bang endure? Pwede mong tiisin o pwede mong sa iba kasi ignore I could ignore it. Pero dito I could endure it. Kung kalaban mo ang sumisira sa iyo. At kung kalaban mo naman ang tumataas laban sa iyo, ay pwede ka naman magtago, hindi ba? O pwede mong labanan din. Ay pero yung confident mo ay wala Yan po ang sinasabi dito. Kaya ay hindi po tayo ang gumagawa niyan. Diyos na po ang gumagawa niyan. Kasi nga mayayabang sila Sobrang yabang Hindi ba? Who is this stupid God? Ang sabi ni Duterte ay ayan na nga ngayon ang nakikita ko diyan. Bumabalik na po yan. Yung mga pinagsasabi nila noon. Ngayon ay ito po ang Bible verse na kaya ko sinasabi na Diyos na po ang gumagawa ng ganyan. Ito po Philippians 2 verse 13, for it is God who works in you both. Hindi ba? Ang Diyos daw ang gumagawa sa inyo na itong dalawa na hindi ba? Hindi ba? Di dalawa yan, hindi ba? Hindi ba? For it is God who works in you both. Ay ano yun? To will, yung number 1, to will, and to do. Hindi ba? Dalawa yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung the will at saka to do. Yung will ay simple kahit naman sinong tao ayaw yung korupsyon hindi ba? Maliban na lang kung sila ang gumagawa. Hindi ba? Pero ang ordinaryong tao ayaw yung korupsyon, ayaw makita yan o ayaw maranasan yan kasi nga ang pagnanakaw po yan
Hindi ba? O, ay ano po yung isa? Ay to do. Yung to do naman, the circumstances to do. Yung mga pagkakataon, ang nagbibigay po niyan ay Diyos. Ayan po. Hindi natin kayang gawin yan eh. Pero ang Diyos kayang gawin yan. Napaglabanin na ito si Madriaga at saka si Sara Duterte. At nakikita ko, hindi lulusot yan. Hindi lulusot yan. Kahit na anong itanong mo dyan, yun pa rin ang sasabihin niya. At yung mga ganyang tao, handa nang mamatay yan. Opo. Hindi natatakot na mamatay ang ibig kong sabihin. Kasi nga ay nasa kanya ang katotohanan eh. O. Ganun po yan. For His good pleasure. O. Nasisiyahan ang Panginoon sa ganyan eh. Nasisiyahan siya. O. Pag nakikita na ganyan, at wala pong hinto yan, ay simple ang tao eh, matigas ang ulo, hindi ba? Matitigas ang ulo eh. Kahit na may record na tayo na ganyan, o alam na natin ang history, pero ganyan pa rin yan. Ganyan. Patuloy na may mangyayari na ganyan, na ibibitray din siya nung kasamahan niya. At ito na nga si Madriaga. Pero marami na po na ganyan. Marami, ang ibig kong sabihin, ay yung ding, yung, kwan niya eh, yung iba din niyang kasamahan eh. Kaya lang, mahihina yung mga testimonya. Hindi ba? Pero ito si Madriaga ay grabe yan. Hindi ba? Oh. At yan po ang gusto kong i-share sa inyo para mayroon tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Inuulit ko for it is God who give us both. Sa iba kasi give ang nakasulat eh. Ditong, who works in you both to do, the will, o to will and to do. Hindi ba? O. Yung to do, ayun nga, yung kuan yan eh, mga opportunity yan eh, o mga circumstances to do it. Katulad ng ganyan, ay he felt betrayed, no? O kaya ay pinabayaan siya, o initsapwira siya, o itinapon siya. Ay simple, gagantiyan, Hindi ba? O, at hindi po tatanggap ng bayad yan. O kaya, tatanggapin yung bayad, pero ganun pa rin, yung sama ng loob niya. Kasi iniwanan siya hindi ba? Iniwanan. O, ay parang lang yung kaso na nabasa ko doon na 7 taon na sila nagsasama, yung lalaki at babae, 7 taon na, ay bigla yung isa ay kumaliwa. Mayroon ng kinakasama, pinatay niya eh. Pero absilto siya. Kasi nga ay ang sabi ng judge ay tika muna, ay 7 years na pa nagsasama yan, parang mag-asawa na yan. Sabi ng judge. Ngayon, nung nakita niya na kumakaliwa yung isa, pinatay niya. Absulto. Ayan po eh. Kasi nga aywan ko kung anong kaso yon. Basta, mayroon ganong kwento. O nabasa ko sa libro ng mga abogado. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.